Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag na tao with evidence. Kumusta mga kabibig? Na-like mo na ba ang video? Hindi pa na-like mo, i-like mo na. I-like mo na para mag-trending tayo at pag-uusapan sa mga chismosa sa barangay. Ay, ito na ang ating pag-uusapan ng kabibig. Boying Remulla ni knock-out si Senator Amy Marcos. Naku, grabe mga kabibig ha. Mga ilang araw lang itong pag-uusap tungkol kay Boyeng Remulla na tanggal na sa pagiging tawag ito sa candidate for ombudsman, pero ngayon kabibig, biglang nabuhay ulit ang issue ni Boyeng Remulla at Senator Amy Marcos at saka sa ombudsman kung saan pinawalang bisa. Binasura ang kaso ni Boyeng Remulla. Ang kasong isinampa ni Senator Amy Marcos, binasura ng ombudsman. Nako, anong nangyayari ombudsman? Saan kayo panig? Nako po, sabi ng iba, tama tayo mga kabibig. Talagang planado talaga nila na gagawing ombudsman si Boyeng Remulla para wala na. Si BP Sara, nako, ano yan? Pag makaupo na si Boyeng Remulla, sandamakmak na kaso para hindi makaupo sa 2028 si BP Sara, para makulong si BP Sara at hindi makatakbo, para ma-impeach. Ang last resort nila, ombudsman mga kabibig. Sasabi ng iba, wala na talagang kawala si BP Sara. Paano na yan kabibig? Oy, gulong-gulo na ang mga tao. Grabe ang BBM administration. Parang love na love ni BBM si Boyeng. Ay, ito pa. Kung si Boyeng, love na love ng ombudsman, John Vic Remulla, nilaglag si Zaldico. Naku, laglagan to the bones na nangyari kabibig. Ano nangyari? Bakit nilaglag ni John Vic Remulla si Zaldico? Ito ba BFF ba sila? Ay, ito muna kabibig. Unahin muna natin si Boyeng Remulla. Nagpalabas. Ang palabas. Ito hindi pa yan. Ito ang nangyari kabibig. Ito Manila, Philippines, Ombudsman dismisses administrative criminal raps versus Remulla and others. So, kasali si John Vic Remulla, kasali si Torre, nabasura ang kaso ni Senator Amy Marcos. The Office of the Ombudsman has dismissed the cases filed against Justice Secretary Jesus Crispin Remulla and others for the turnover of former President Rodrigo Roa Duterte to the International Criminal Court in The Hague, Netherlands. Remulla and 6 others were facing complaints over allegations of graft, usurpation of authority, grave misconduct, conduct prejudicial to the best interests of the service in relation to their arrest. The complainant was filed by Senator Amy Marcos last May this year. Tapos binasura ng ombudsman. Ano kaya ang rason kung bakit binasura ng ombudsman? Naku po, iba talaga ang ombudsman ngayon, no? Grabe ang ombudsman. Kaya ngayon kabibig, parang, ano na ba ang tawag dito? Parang confident si Confident si Remulla. Sabi ni Remulla, I already received the good news na binasura ang kaso ni Amy Marcos. Palakpakan mga kakambing. Palakpakan mga BBM loyalistas. Yun. Atin ang panalo. Na-knockout si Amy ni Boyeng Remulla. Pero akala nyo knockout ng Senator Amy Marcos. Hindi pa, lalaban si Senator Amy Marcos. Boyeng, may kaso ka pa. Oy, iba si Senator Amy Marcos. Grabe si Senator Amy Marcos. Senator Amy Marcos, sabi ni Senator Amy Marcos, may kaso pa rin si Boyeng Remulla at sino mang maglabas ng ombudsman clearance na nagsasabi ng kabaliktaran ay kasabwat sa panlilin lang nito. Nako, delikado pala ang ombudsman. Pwedeng makasuhan. Pwedeng ma-impeach ang ombudsman kung sasanib siya kay Boyeng Remulla. Kasi, sino mang maglabas ng ombudsman clearance ay kasabwat ng panlilin lang. Ayon kay Adrian Pascual, sampahan nyo na po ng ibang kaso pa. I'm sure meron pang mga nilabagyan si Boyeng. Sabi ni Direk Daryl Yap, yung mga naninira nung kampanya, hindi bumoto at tinawag siyang mangga. Ano na? Musta senador nyo? Very silent night, holy night, all is calm, all is bright. I think tama si Direk Daryl Yap, no?
Si Senator Amy Marcos, sinabihang mangga, pero siya yung nag-fight for the Duterte. Siya yung may lakas na loob na babanggain si Boying Rimulya, ang ombudsman, si Pangulong Bongbong Marcos. Talagang good fighter si Senator Amy Marcos. Ipinaglalaban niya kung ano ang tama. Pero yung ibang pinipilaban, Senator, kumusta na? Wala yatang sumuporta kay Senator Amy Marcos, oh. Oo. Wala, hindi namin nakita yung suporta ni Bato, ni Bongo, sino pa? Ni Ruben Padilla, o sino pa bang dapat sumuporta, mga Duterte Black. Si Senator parang laban ito ni Senator Amy mag-isa. Kala namin maramdaman namin ang presensya nyo. Ito dahil sa di umano'y, hindi di umano'y, kundi totoo nang talagang binasura ng ombudsman, nagbigay ng official na pahayag si Senator Amy Marcos hinggil dito ukol sa pagbabasura ng kaso ni DOJ Secretary Rimulya sa ombudsman. Ito ang sabi ni Senator Amy Marcos. Senator Amy Marcos pa. Lalaban talaga yun. Ito sabi niya. May kaso pa rin si Senator Senator, hindi pwede naman Senator yan. Si Secretary Boying Rimulya dahil nag-file ako ng motion for reconsideration of the joint resolution of the Office of the Ombudsman na nagbabasura sa mga kaso laban kay Secretary Boying Rimulya at iba pa. Ayon sa the rules of the Office of the Ombudsman, A07 Series of 1990, maaring magsampa ng motion para sa rekonsiderasyon sa loob ng 5 araw mula nang matanggap ang abiso ng desisyon. Inihain ko ang aking motion sa mismong araw na ilabas ang desisyon. Wow, galing ni Senator Amy Marcos. Very bright. Malinaw na naisampa ito ng nasa tamang oras. Galing. Ito yung totoong DDS. 'Di ba? Ito yung totoong nilaban ng patayan si VP Sara. Ito yung totoong merong dugong green. Berde para kay VP Sara. Yung iba dyan, kumusta? Oy, para yatang hingalo kayo. Parang hindi nyo sinuportahan si Senator Amy Marcos. Ito, nakikita na si Senator Amy Marcos na kung lulusot itong si Boying Rimulya, delikado si VP Sara, para yatang no hi and hello kay Senator Amy Marcos. Nasaan na ba yung mga resolusyon ni na Ruben Padilla noon na sino pa? Marcoleta. Ruben Padilla na mapauwi sa Tadigong, kumusta na ba yung resolution nyo? Para yata natutulog sa kanto Parang yung yung edible oil na natulog, 'di ba? Sa makatuwid, may nakabinbin pa rin kaso si Secretary Boying Rimulya sa the Office of the Ombudsman. Anumang ombudsman clearance na nasasabing kabaliktaran nito ay malinaw na hindi totoo. At ang sinumang maglabas ng ganong clearance ay kasabwat sa panliling lang na ito. So wag kayong maglabas ng clearance kasi may motion. So, nagsumite ng motion si Senator Amy Marcos. Motion for reconsideration of the joint resolution of the Office of the Ombudsman. Baka Senator Amy Marcos, baka next week ay mababasura itong motion for reconsideration mo. Kasi pilit nilang ilabas talaga ang clearance ni Boying Rimulya para makaabot talaga. Kasi feel ko talaga si Boying Rimulya isa sa mga shortlisted. Na pagpipilian ni Bang Vong. Ay, naku kabibig. Pero sabi ni Senator Amy Marcos, kung sino man ang maglabas ng ganoong clearance ay kasabwat sa panlilinlang na ito. Sino kayang pinariringgan ni Senator Amy Marcos? Grabe naman kayo. Mahiya naman kayo, nang nilinlang kayo sa kapwa Pilipino. Well, ngayon mga tao, kapal-kapal ang mga pagmumukha nila. If the price is right, why not? Grabe. Grabe naman yung if the price is right. Katulog ba kayo? Hindi ba kayo nag-nightmare? Hindi ba kayo naaawa na pinapakain nyo sa mga anak, sa asawa at kung sino kapamilya galing sa corruption? Galing sa pera ng taong bayan? Naku, delikado yung mga kabibig, di ba? So ito naman ang mga komento ng ating mga netizen hinggil sa issue na ito. Of course, ang ating mga netizen magbibigay din ng komento. Ito ang sabi, sabi niya sa Kila Lantion, nakasaad na ang
ang nangyari sa ating gobyerno. Lantaran na ang galawan nila. Pinapaupo nila lahat ng kailang mga kakampi. Please, Senator Amy Marcos, join force with those good senators. You are the only backbone of our nation. Sabi ni Apo Lakay. Take note ha. Si Escudero, kick out. Si Soto. Tapos ngayon, ombudsman na naman. Ang ombudsman, binasura ang kaso ni Remulla at nung yung iba pa. Hindi, halata nyo ang pattern, no? Kung si Boying Remulla makakaupo sa ombudsman, Tito Soto nakakaupo pa ng Senate President, si Romualdez nakaupong speaker, edi party-party, goodbye Duterte, walang makakaupong, pati kakamping kung hindi yan nakakaupo. Maka oto-otoin lang kayo ni Marcos, kakamping, welcome kayo dito. Pero pag panahon ng eleksyon, walang kakamping na lulusot sa eleksyon. Diba? Sige kakamping, pagpagamit pa kayo. Sige lang. Ang galing ni Marcos magaling sa chess Alam niya ang bawat galawan. Sana kung nandito pa si Pangulong Duterte, baka itong si Marcos, wala talaga magagalaw. Ito pa, wag mong tandanan, Madam Amy Marcos, ikaw lang talaga ang pag-asa ni VP Sara. Nakakagalit at nakakasuka na talaga ang pamahalang ito. Praying for you, Senator Amy Marcos. Sana, sana kung meron pang konsensya yung nasa ombudsman. Pero kung wala ng konsensya, pikit mata, go. Ganun mga kabibig. Ito pa, ikaw ang mata at hadlang sa mga balak nila Senator Amy Marcos. Mag-ingat po kayo, ma'am. Lagi ang kalaban nyo, politika dyan sa Senado, mga mahalang ang mga bituka. Grabe naman to si Merlin Lubiano. Go, Madam Senator Amy Marcos, para sa love at suporta ka namin. Sige, labanan nyo, Madam. Alam nyo, nakikita ko, sa lahat ng itinaas ni VP Sara na mga senador sa May election, Senator Amy lang talaga ang lumalaban para kay VP Sara. Si Camille Villar, kumusta na? Diba? Bumaliktad. Doon sa majority, sumali kay Tito Soto. Camille Villar, itinaas siya ng VP Sara. Nagpasalamat kayo kay VP Sara. Pero bumaliktad. Senator Amy Marcos, itinaas ni VP Sara, kinampayan ni VP Sara. Heto. Hindi man ito kabayaran, pero ito yung utang na loob. Ito yung ginagawa na tunay ng kaibigan, mga kabibig. Diba? Palapakan natin sa Senator Amy Marcos. Noong una, tayo ayaw natin kay Senator Amy Marcos, mangga yan. Pero later on, ito yung mga sinasabing mangga sa Senator Amy Marcos. Ito yung working so hard para ipagtanggol ang mga Duterte kasi alam niya tama ang ginagawa ng mga Duterte at talagang inapakan ang pagkatao ng mga Duterte. Kita nyo? Pero yung ibang tumakbo na gamit si VP Sara, tahimik lang ngayon. Bakit kaya ang iba bumaliktad? Bakit kaya kabibig, no? Gamitan talaga ang politika, no? Yung nasabi mong friendship kayo, hindi pala kayo friendship. Ahas din pala. Di ba, kabibig? So, ito na ang ating susunod na balita tungkol kay John Vic Remulla. May nakita akong video, mga kabibig pa. John Vic Remulla na interview. I don't know kung totoo ito o hindi. So, panoorin muna natin, kabibig. Huwag muna natin i-judge. Tingnan natin kung ano ang laman ng video. Kasi sa nabasa ko, ibinunyag ni DILG Secretary John Vic Remulla na may congressional insertion sa PNP sa 2025 national budget 1 billion for amphibious vehicle na may kaugnayan sa kumpanya ni Zaldico. Laglagan na ba ito? Kasi wala si Zaldico, o dapat ilaglag na nila. Manood tayo, makinig tayo, kabibigyan, kung ano ba talaga ito. Okay. Share ko muna ang screen para makita nyo at madinig nyo ang issue na ito. Ito na. Makinig tayo, let's go. Meron doon nakalagay 1 billion para sa light amphibious vehicles galing, kung hindi ako nagkakamali, Czechoslovakia. Tapos ang dealer nun ay related sa mga kumpanya ni Zaldico. Ang dealer nun ay related sa mga kumpanya ni Zaldico. Tinanggihan ko yon. Naglagay sila ng 400 million intelligence fund para sa office ko. Tinanggihan ko yon. Wow! Kung si VP Sara humingi ng confidential funds, bawal. Pero kayo... Tinanggihan ko yon. Naglagay sila ng 500 million intelligence fund para sa office ko. Tinanggihan ko yun. Ibinunyag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na may congressional insertion sa 2025 national budget para sa
ilang proyekto sa Philippine National Police. Ayon kay Remulla, kabilang dito ang 8 bilyong piso para sa pagbili ng 80,000 baril ng pambansang pulisya. Pero muling nilinaw ni Remulla na pareho nila itong tinutulan ni Noy PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Binalaan na rin ng kalihim si PNP Officer in Charge Police Lieutenant General Jose Velasco Nartates Jr. na mag-ingat sa mga budget insertion na nakalaan sa PNP. Idinagdag pa ni Remulla na mayroon ding 2 bilyong pisong insertion sa 2025 national budget, kabilang na ang 500 million pesos na intelligence fund para sa DILG na kanya ring tinanggihan. May meeting kami ng presidente, kasama si Secretary Balisacan, kasama si Secretary Amina. Sabi ko, sir, I will have to refuse these insertions because I do not think it is proper. Meron doon nakalagay 1 billion para sa light amphibious vehicles galing, hindi ako nagkakamali, Czechoslovakia. Tapos ang dealer no, ay related sa mga kumpanya ni Saldico. Tinanggihan ko yun. Naglagay sila ng 500 million intelligence fund para sa office ko. Tinanggihan ko yun. Grabe. Nako. Ang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla, sinubukan na ng Super Radio DCWB na kunin ang panig ni Congressman Saldico, subalit wala pa itong... Oh, yun kabibig ha. Grabe no. Grabe yung insertion ni Saldico. Ito pa. I'm sure yung iba nakaalala sa trending na video ito. Ito pa. May video pa ko ipapanood sa inyo. Yung kina Saldico at Martin Romualdez. So ito. Yung ano ba yung tinawagan nila ang kuan, ang AFP ba yon? Tapos nabalita sila na malaking pera ang ibibigay nila. Ayun ano. Hindi mo nakabibig ha. Tingnan natin. Okay. Let's check mga kabibig. So, makinig tayo nito. Grabe. Trending and trending. O, ito na. Pasok yung sinabi ko sa last when we meet last week, no, sa Missilis. Okay, may pasok lahat, additional of 8 billion. Nauna yung 8 billion sa HGAP. Now, naipasok ulit namin another 8 billion. That's 16 billion. Ito pala yun? So, ito ba yun? total, yung buong 350 pesos na, yeah. Yes, sir. Salamat po. Salamat. Sir, salamat. Thank you. Pasok yung sinabi ko sa last when we meet last week, no, sa Missilis. Okay, may pasok lahat, additional of 8 billion. Nauna yung 8 billion sa HGAP. Now, napasok ulit namin another 8 billion. That's 16 billion. So, total yung buong 350 pesos na, yeah. Yes, sir. Salamat po. Salamat. Sir, salamat. Thank you. May-ari. Sila ang may-ari ng budget, di ba? Sabi ni BP Sara, ang budget ng Pilipinas ay pagmamay-ari ng 2 tao. Oh, tama nga, kabibig. Tama. Di ba? So, ano ngayon nga, kabibig? Ano ang iyong reaction hinggil dito? Grabe, no? Grabe talaga, as in, masashock ako mga kabibig. Kawawa din ang tayo mga kabibig, ang sambay ng Pilipino. Grabe. Parang nakakahiya. Di ba? Parang ang sakit-sakit isipin na maraming pera na waldas, maraming pera ginamit sa maling paggamit, kinurakot. Yung iba, bakasyon, sarap ng buhay, kumakain sa mamahaling resort, restaurant, nag-enjoy sa buhay, pero tayo, 24/7 trabaho, mag-overtime pa, kakatasan pa ng tax. Sabi nga ng iba, sana wala na ng tax sa next year kasi hirap na kami. Yung iba nga, ngayon, parang ayaw nang magtrabaho. Kasi walang matitipid. Walang matitira ng sahod kasi lahat kuha. Di ba, kabibig? So, yun lang, kabibig, ang ating latest libak-libak for the day. Ano ang iyong komento hinggil dito? Itong knock-out si Senator Amy Marcos. Pero sabi ni Senator Amy Marcos, excuse me, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang laban, Boying Remulla. Kung akala mo panalo ka, excuse me, pangarap mo lang yun. Panaginip mo lang yun. Wake up, man. Ay, iba si Senator Amy Marcos. Hanga na ako kay Senator Amy Marcos. Noon, duda ako si Senator Amy Marcos, baka magamit din si VP Sara. Well, actually, Amy Marcos won because of VP Sara.
Let's say it's the reality. Pero ngayon parang bumabawi si Senator Amy Marcos. Ang ginawa ng kapatid niya, ka-BBM, bumabawi talaga, double effort, triple effort ang ginawa ni Senator Amy Marcos. Oy, wala talagang pwedeng sumumbat kay Senator Amy Marcos na, hoy, user ka, hindi. Kasi pinatunayan ni Senator Amy Marcos na gagawin ko to para sa mga tutad, gagawin ko to para kay VP Sara. Kayo, anong ginawa niyo? Oh, yun lang kami bigyan ating latest development for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest news. Bye everyone. See you next time.